Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po, live po tayo sa live video po tayo sa Rema Fields. Ito po si Tatay Bert, yung asawa po ni ating Shirley nyo. Dito po kami nag-live sa FB, dito po sa bahay nila Brother Fred saka ni Sister B. Yung pong magulang ni Pastora Ina, at saka ni Pastor Pau, saka si May. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa kabuuan ng Rema, sa 108 outreaches na po tayo sa 26 provinces and cities dito po sa Luzon. So pansinin nyo po ha, nabanggit ko ay nakakonsentrate pa lang tayo dito sa Luzon. Okay. At ganoon din ay hayaan nyo na ang pagkakataong ito ay mabati rin naman natin yung mga kasamahan natin sa ibang bansa. Madalas nakikita ko nga po pagka nanonood tayo ng live, ay sabi nila ron, na-like sila, tapos I'm watching the live video. So sige nga, panin natin, ipatiin natin yung mga sa US, no? Si Pastor Danny, sila Sister Grace, sa London, nandiyan si Carlo Mendoza and family, kapatid ni Tatay Fred ito, no? Itong bahay na ginaganapan natin ng live video. Okay? Si Kwan din, si Sister Moni, no? Sa London. Sa Brunei naman, si Doktora Milet. Sa Dubai, Rema family, sa pangunguna ni Brother Lino and family. Sa Italy, si Lenlen. Sa Saudi, si Pastora Juby. Hatiin natin ng magandang hapon. Sa New Zealand, si Dave saka si Lyra. Sa Singapore, si Loida. Sa Australia, si Tess Magallanes. Siyempre sila Arnel, sila Felix. So marami, hindi ko na matandaan yung iba, no? Pero kasi nakakatuwa na okay dito sa atin na start tayo ng 4 o'clock sa afternoon. Pero siyempre ibang bansa sila, so iba-iba ang time. Lalo na sa US ngayon, siguro mga 4 or 5 AM sila, no? Pero nandun ang excitement sa atin pagka nakakaroon na tayo ng live video sa Rema. Sa katunayan ay kahit medyo yung mga nasa ibang bansa ay puyat sila o alanganing oras, yet kasama natin na nagkakaroon tayo ng fellowship live video, no? Well, maaaring matanong natin, bakit ganun na lang ang excitement natin? Bakit gusto natin na magkaroon tayo ng fellowship kahit sa ganitong pamaraan ng multimedia? Well, isa lang naman po ang dahilan. Kasi tayo pong lahat ay Rema family. At bilang pamilya, natin magalakan. Makarinig tayo, lalo na po dito sa bansang Pilipinas. Alam naman natin ang nangyayari dito ay hindi lamang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Kanya binigyan tayo ng bukas ng Panginoon. Magkaroon tayo ng fellowship. Okay. Meron po kung gustong basahin dito po sa Hebreo. Panimula pa lang po, hindi pa tayo nag-umpisa sa pinaka-topic natin ngayon. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 25. Alam ko, very familiar sa atin ito. Basahin ko na lang po. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Tingnan niyo po yung sumunod. And all the more as you see the day approaching. Sa Tagalog po, kung basahin natin, ano po, ay sabi rito, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, yung verse na binasa natin ay, as the day approaching, the more you see the day approaching. Pag sinabi pong day approaching, ito'y walang iba kundi ang hinihintay natin, yun po yung rapture of the church. Dito nga po sa Matthew 24,
ay nagwika po rin, speaks of wars. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. So dito po sa signs of the end of the age, dito po sa binasa natin sa Matthew 24. Part po nito, nagwika ng mga gera, nation rise against nation, kingdom against kingdom, may mga famine, at may mga earthquakes. Pero dito po sa na-mention sa Revelations chapter 6, ito po yung mas mabigat na sinasabi patungkol po sa signs of the end of the age. Basahin ko po. Where it says, 1/4 of the earth's population will be killed. Bigat po nun na. Halimbawa ngayon po, example lang po ito. Ay 4 billion ang population ng mundo. Hindi lang. Pero example lang natin, 4 billion. Kung sinasabi sa Revelation chapter 6 ay 1/4 ang mamamatay. Okay. Ilan po yung 1/4 ng 4 million? 4 billion. Ito po ay 1 billion ang mamamatay. At nagwika po rito, will be killed by the sword. Siyempre, nung panahon na yun, ang gera pa lang noon, espadahan eh. But this time, paano magkakaroon ng ganong kadaming mamamatay? Of course, papasok na po dyan ang mga nuclear wars. Nuclear bombs na sumusugpo sa maraming mga tao. Nag-mention din po siya ng famine. Siyempre, pag nagkaroon ng World War na gamit ay nuclear, anong susunod dyan? Famine, taggutom, at plagues. Maraming yung plagues, kagaya po ng naranasan natin ngayon. Kung susumahin nga po natin, simple pa lang yan eh. Coronavirus, pandemic na to, na apektado hindi lamang ating bansa, never in the history ng mundo. So, dahil sa isang virus ay nagkaroon ng lockdown. Lahat ng business, transport, total lockdown. Hindi sinisino. Minsan nga yung mga pinakamakapangyarihang bansa ay hindi exempted dito. Magugulat nga po tayo bakit mas marami pang namamatay doon. Hindi yung pinaka-asensong bansa ang makakapigil dito. Wala po. At dito nga po sa binabasa po natin sa Revelations chapter 6. 1/4 of the earth's population will be killed by the sword, famines, plague, at sumunod po, and of great earthquakes. It make mention of great earthquakes. So ito pala mga dumadaan sa atin na mga earthquakes na ito, hindi binanggit yan ng great earthquakes ng Bible. But this time, sa Revelation chapter 6, nag-mention siya ng great earthquakes. Ibig sabihin po noon, meron akong narinig na isang evangelist. Ang sabi niya, sa lakas ng earthquakes na ito, it can flatten the whole cities. Mga makabagong mga syudad sa mundo ay kaya niyang i-flatten sa lakas. Pero praise God, may pangako ang Panginoon na pagdating ng great tribulation na ito, ay andan na yung rapture para iiwas tayo. Amen po. Di po ba napakabuti ng Panginoon? At dito po sa ating pag-aaral, bakit po natin minimension ang lahat ng ito as a background? Kasi po ay matanong ko lang kayo, ano po ba ang heartbeat ng Diyos? Well, isa lang ang sagot dyan. Magmula pa nung nagkasala yung una nating magulang, ang heartbeat ng Diyos ay soul, salvation of mankind. Lalo na po ngayong nasa mga huling panahon na po tayo. In fact, ang huling sign sa Bible before the rapture of the church ay ito po yung naisulat sa Matthew chapter 24 verse 14. Basahin ko po. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations.
And, tingnan nyo po ang sumunod. Then the end will come. Sa Tagalog po, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Then, saka darating ang wakas. So finally, dito bago dumating ang rapture, sinasabi ng salita ng Diyos na iyahayag ang gospel of the kingdom. Then the end will come. Meron bang parable sa Bible eh. Babalikan lang po natin. Alam ko very familiar kayo rito. Yung parable of the lost sheep, yung 100 sheep, merong pastol, 100 ang kanyang tupa. And then all of a sudden, nawala yung isa. Ano po ang ginawa ng pastol? Nire-praise ko lang po. Okay, ang ginawa ng pastol ay iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung nawawalang isang tupa. Hahanapin niya ito at pag kanyang natagpuan, kukunin niya ito hindi para paluin. Bubuhatin niya ito at ilalagay niya sa kanyang shoulder. At uyuuwi niya ito at tatawagin niya yung kanyang mga kapitbahay. Makirejoice kayo sa akin. Kasi nakita ko yung nawawala kong tupa. At siya'y buhay. Tingnan niyo po, bakit ganun na lang ang pagmamalasakit ng tupa doon sa nawalang iyon? Well, alam ng pastol ano ang kalalagayan ng tupa. Ang tupa po kasi ay the most defenseless animals. Bakit po? Wala po siyang panglaban. Hindi kagaya ng ibang mga hayop. At siya po, pag siya po'y naligaw, ay iiyak-iyak na lang po yan. Alam naman natin na gustong-gusto siya ng mga carnivorous sa paligid. Lalo na po ang mga lions, mga tigers, bear, mga wolves, mga crocodiles. Ang puntire niyan, yung mga defenseless. At hindi lang po yun, naalala niyo sa Psalm 23, nakalagay po doon, hindi nga makatulog yan pagka maraming mga kulisap. Ganun sila, kasensitive. At pag nawala yan, nagliwaliw yan, naglalakad-lakad yan, tatawag-tawag yan, lalo na po kung nag-iisa. Okay po kung kasama mo yung grupo, di po ba? Pag magkakasama kayo, nandun yung lakas ng loob mo eh. Paano na? Nag-iisa siya. Sa gabi, nag-iisa siya ron. Madali, yung mahulog ka sa talampas, magasgasan ka dyan, nag-iisa ka. Very defenseless. At ito ay alam ng pastol. Kaya gano'n na lang magmamalasakit niya. Nung makita niya itong tupa na nawawala, hindi niya kinuha ito. O matikas kasi ulo mo, magulo ka, papaluin. Hindi po gano'n. Ang gagawin po niya, ang sabi sa parables of the lost sheep, kukunin niya ito gently, bubuhatin niya sa kanyang shoulder, dadalhin niya sa kanyang bahay, at ipagmamalaki niya ito, magkakaroon ng rejoicing sa lugar na iyon. Ganon kahalaga ang isang tupa sa isang pastor. Tayo po, brothers and sisters in Christ, sino po ba ang pastor natin? Hindi po ba ang Panginoon Jesus? Alam niya ang katatayuan ng kanyang mga. Kaya very gentle po niya kahit na tayo napalayo na. Once na tayo nagbalik loob, bukas ang puso ng ating Panginoon kung muli po tayo tanggapin. Ang Bible nga po nagsasabi kung gaano kahalaga ang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kahit isang man lang kaluluwa ang magbalik loob sa Diyos. Sabi ng Bible, libu-libong anghel ang nagsasaya sa langit dahil sa isang kaluluwang yun na nagbalik. So tayo na po ngayon ay dadako dito sa ating pag-aaral ngayon. Pasensya na kayo. Ay background pa lang pala yun. Naku, kaabutin tayo rito na hanggang madaling araw.
Okay ba kayo? Sa bagay, nung panahon ni Pablo, di ba? Pag nagturo si Pablo, ay maabot ng madaling araw. Minsan nga, sa tagal na kanyang pagtuturo, yung isang nakikinig, nasa may bintana, nahulog. Ako, nakakalungkot, namatay. Pero buti na lang, nandun po ang anointing. Yun ay nabuhay na muli. At nakinig uli ng pag-aaral ni Pablo. O kalabitin mo nga yung katabi mo, baka mami, inaantok na yan. Sa bagay, sa salita ng Diyos, ay smart tayong lahat. Amen po. Okay, sagot naman kayo. Sabihin nyo, amen. Okay. So, dadako na po tayo dito po sa pag-aaral, Passion for the Souls. Yung kahabagan mo sa mga kaluluwa. Unang pag-aralan natin ay yung binigay ko po sa inyo na before po yung announcement. Ito po ay makikita sa Romans chapter 9 verse 1 to 3. Pero bago po yon, balik tanaw nga po natin ang background ni Apostol Pablo. Siya po yung isang disipulo ng apostle. At makikita po natin na out of 13 books of the New Testament ay siya nagsulat. Doon sa 27 na books of the New Testament, 13 po doon si Pablo ang nagsulat. So you can just imagine gaano kalapit itong Pablo na ito, Apostol Pablo na ito sa Diyos. Gaano siya kalapit sa ating Panginoong Yesus. Gaano kalapit siya sa leading ng Holy Spirit. Na ang salita ng Diyos ay ginamit siya para maisulat 13 out of 27 books of the New Testament. Ano pa po? Tandaan natin, kinomisyon ng Diyos si Pablo ay hindi po para sa mga Israelites. Siya po ay kinomisyon primarily para po sa mga Gentiles. Maaaring tanungin natin, ano ba Gentiles? Okay. Dalawa lang po ang sinasabi ng Bible. Ang mga Israelites, yung po'y lahi ni Abraham. At maliban sa mga Israelites, kung ikaw man ay Amerikano, Chinese, Japanese, Ilocano, Tagalog, Bisaya, tawag sa iyo Gentiles. Or non-Jew, they are called the Gentiles. Okay. At kinomission po si Pablo ng Diyos. Ito po yung naglalakad siya papuntang Damascus. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus. At ang commission na binigay sa kanya ng Diyos ay siya po, ang assignment niya ay yung mga non-Jew o sila po yung mga Gentiles. So tingnan nyo po, nag-mention ng Bible yung mga sufferings ni Pablo sa pagpunta niya sa mga Gentiles. Dito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 22. Hindi ko na po babasahin lahat yun. May mention lang po ako ng isa. Dito po ay 5 times na naranasan ni Pablo na hagupitin yung tinatawag na 40 minus 1 losses. 5 times. Okay, balikan tanaw lang natin. Ang Panginoong Hesus po ay nilatig po siya ng 40 minus 1 once. Bakit 40? Hindi na lang 40. Kasi po, ang experience po ng mga berdugo ng mga Romano, pag pinalo po nila ng latigo na may mga bubog sa yung mga strips niya na yun, na explain na sa atin yan, ng mga kapastoran po natin. Pag pinalo nila ng 40 times losses, hindi na nila kakayanin na buhatin yung mga krus nila papuntang Golgotha o Calvary. Kasi pag umabot ng 40 ang pinalo, eh sandali lang, tigok na yung ipapako doon. Sino magbubuhat? Kaya ginagawa ng mga birdugo na yon, babawasan ng isa.
Yung bang sapat-sapat lang na sila yung magbubuhat ng kanilang cross, at pagdating sa Golgotha, ipapako sila ron, then patay na sila. Aasahan nyo ba yung mga gwardiya doon na sila pa magbubuhat ng mga cross? Kaya binawasan nila ng isang lases, na isang glass, isang hagupit. Yun lang konting survival. Nakita natin yan sa Panginoong Yesus. Amen po. Panood natin ang Passion of Christ. Isa yan ang highlight. Paano siya latiguhin. At ang itsura nga ng Panginoong Yesus during that time, ay hindi na siya makilala. Ibig sabihin nun, parang na siyang halimaw. Dito po sabi na sa kalalagayan, sa verse, sa 2 Corinthians chapter 11, verse 22, si Apostol Pablo po ay hindi lang once, 5 times naranasan niya ang weeping, yung pagpalo. Kaya ni katiting, hindi natin pwedeng i-compare ang mga sacrifices na ating dinadaanan. Lalo na po sa mga workers, sa mga frontliners natin, sila po yun ang mga missionaries natin. Amen po. Okay. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Ito po yung isang very remarkable utterances na nagsalita, na lumabas sa bibig ng isang manggagawa ng Panginoon. At ito nga po ay si Apostol Pablo. Sige po, basahin. Sama-sama po natin na basahin. Dito po sa Romans chapter 9, mag-start po tayo ng verse 1. I speak the truth in Christ. I'm not lying. My conscience confirms it in the Holy Spirit. Verse 2. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Verse 3. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. Yung pong binasa natin kanina na si Apostol Pablo po ay commission ng Diyos para sa mga Gentiles, sa mga non-Jew. Pero dito po sa binasa natin, ay nagpapakita po rito yung panalangin ni Apostol Pablo sa kanyang mga kalahi. Ano po yung kalahi niya? Mga Hudyo, mga Israelites. Basahin ko po sa Tagalog. Okay. Sa verse 1. Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasabihin kong ito sa inyo, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Verse 3. Tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Ulitin ko po. Ano ang prayer ni Apostol Pablo? Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila? Ibig sabihin po noon, kung lulundag tayo sa Romans chapter 10 verse 1, ang sabi niya rito, mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Ibig sabihin po noon, ang mga Israelites. Okay. Napag-uusapan po natin ang tungkol po sa remarkable utterances ng nasa Bible. Isa na po ito na binabanggit ni Apostol Pablo. Ano pa't mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo? Kaya ang anointing nga po niya, ang gift na binigay sa kanya ng Diyos, na isulat niya yung 13 out of the 27 books of the New Testament. At nakita natin sa kasaysayan kung paano ang sacrifices, nakita niya mismo ng harapan ang Panginoong Yesus, ang kalabitan ng guidance ng Holy Spirit. Pero dito, binabanggit po niya, mamatamisin kung ako'y sumpain.
at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila sa bansa kong Israel na sila yung mga ligtas. Pinaparaphrase ko po, pero yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, para mas lalo po natin mabigyan ng diin, meron pang isang utterances na very familiar po sa atin. Naalala niyo po si Moses? Naalala niyo po yung 10 plague na dumating sa Egypt dahil ayaw pawalan ng hari ang Pharaoh ang mga Israelites. Pero sa mga 10 plagues na ito ay hindi naapektuhan ang Israelites, ang Israel. Kahit nakatabi lang ng kanilang magkakatabi lang ang lugar nila. At hindi lang po yun, nung sila'y payagan, ay nakulong sila, malapit sila sa dagat. Tapos nung delikado na sila, may humahabol sa kanilang mga sundalo, army ng Egypt. Ginawa po ng Diyos, isang napakalaking miracle po yun. Kapangyarihan ng Diyos. Napapanood ko nga po sa Ten Commandments, yung pelikula, nung kapanahunan po namin. Tagal na po yun. Huwag nyo na itanong. Dahil mabibisto nyo yung edad ni Tatay Bert. Na yung time na yun, mapanood mo lang sa screen kung paano yung dagat ay bumukas na gano'n sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat basa-basa ngayon, di po ba? Bed ng sea yun eh. Pero yet, sabi ng Bible, dumaan sila doon sa lupa na dry. So, andun yung nakita nila na ambay sila sa kapangyarihan ng Diyos. And yet, ang naging problema nang dumating sila sa Mount Sinai, kung saan umakyat si Moses para kunin yung 2 tablet ng batas ng Diyos. Sila naman nainip, nakakakuha nga bakit si Aaron pa ang ginamit para gumawa sila ng gintong guya, golden calf. At yun ang itinaas nila at ang sabi nila, ito ang Diyos na natin na nagsalba sa atin, na tumulong sa atin sa makaalis sa Egypt, na nagpabuka ng dagat. Kung kayo po kaya, sabihin lang natin, kung lang naman po ito, kung ikaw yung Diyos, ano magiging reaction nyo? Tama po kayo. Ang Diyos po ay nagalit ng gusto. Sa katunayan, 3,000 kagad ang namatay. Pero tignan nyo po ang pakiusap, prayer ni Moses. Babasahin ko po sa inyo. Sa Exodus chapter 32, verse 31 saka 32. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila, ang Israel. Yung ginawa po nila, na pinalitan nila kagad ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gumawa sila ng gintong guya. Yun ang genius nila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, ito po'y panalangin ni Moses sa Diyos. Dahil alam niya yung galit ng Diyos. 3,000 kagad ang namatay. Alalahanin natin ang Israel during that time ay hindi bababa sa 6 na milyon. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, sabi with humbleness, sabi ni Moses, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. What a remarkable statement. Utterances na isang lingkod ng Diyos. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Ang sabi niya, ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila, Israel. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Book of Life. So kung nabura yung pangalan ni Moses, saan siya tutuloy? Di ba sa impyerno? Ano nakita natin? Ano ang naging relasyon ni Moses sa Diyos? Minsan nagkaroon ng pagtatalo.
Nagsalita ang Diyos. Pinaparaphrase ko lang po. Ang sabi ng Diyos, pag meron akong sasabihin sa mga Israelites, tatawag ako na isang propeta at sasabihin ko ang kalooban ko para sa mga tao. Pero itong lingkod kong si Moses, tinatawag ko siya at kakausapin ko siya face to face. Face to face. And then, eto siya ngayon. Siya ba'y nagkasala? No. Pero nandun po yung pag-abot niya sa kanyang mga bayan, Israel. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Ano po ang ibig sabihin no? Yung Book of Life, yung libro ng Book of Life, pwede palang mabura ang nakasulat doon. Tayo po'y naniniwala na ang kaligtasan ay magiging matapat hanggang wakas. Kaya nga po tayo napapalakasan. Kaya tayo nakakaroon ng ganito sa binasa natin sa Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon to encourage one another as the day is fast approaching. The day is approaching. Amen po. O hindi po galit si Tatay Berta. Hindi po ako galit. Amen po. Sagot naman kayo. Amen. Tuloy po natin. Okay. So tingnan niyo po anong sagot ng Diyos. Sumagot si Yahweh kay Moses. Sa verse 32. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ang Diyos mismo nagsalita niya. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Yung pong Book of Life, yung pag na-born again tayo, nakasulat yung ating pangalan. Meron palang nabubura. Kasi ano po ang sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Hindi yun lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Amen. Okay. Balik po tayo sa ating pinag-aaralan na Romans chapter 9 verse 1 to 3. Ito po yung utterances ni Apostol Pablo. Dito po ay saksi ko si Kristo. Ginamit niya ang pangalang Jesus. Ginamit niya ibahagi si Kristo sa kanyang statement. Sabi niya, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Pangalawa po, saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking buti na sasabihin kong ito sa inyo. So ginamit po niya, saksi niya ang Espiritu Santo sa katotohanan ng kanyang statement. Ano po ang gustong ipahayag ni Apostol Pablo? Marugdog kung nais. Meron doon po yung marugdog ang kanyang nais. Ano pat sabi niya, mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila ng mga Israelites. Yes, bayan niya ang Israelites. Pero kinumission siya para sa mga Gentiles. Pero hindi niya nakakalimutan ang bayang Israel. Na ready siya, ang sabi niya rito, mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo para lamang maligtas o magkaroon ng kaligtasan ang Israelites. Okay, sa mga binasa po natin to, meron pong tatlong mahalagang bagay na mensahe sa ating binasa para po sa atin. Sabihin natin tatlong mahalagang bagay. Okay, una po. Yung una po rito, yung greater concern for the salvation of men.
na dapat ang pinaka-concern natin, tayo ng mga believers, ay yung salvation ng tao. Bakit po? Kasi po, ang tao, ang greatest need po niya ay kaligtasan. Alam po natin yan. Naintindihan natin yan. Ano ang kalalagayan ng malayo sa Panginoong Hesus? Marami silang mga pinagdadaanan. Pamilya nawawasak. Mga vision di nila ma-overcome. Maraming mga tukso na hindi na overcome. At alam natin, tayo mga believers, isa lang ang kasagutan doon. Isa lang ang need nila. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, our greatest possible service, tayo po ng mga believers. Our greatest possible service and highest privilege ay yung pong kasunod tayo sa Great Commission ng Panginoon sa bawat isa po sa amin. Kung nga natin, balikan lang natin yung Great Commission. Sa Mark 16:15, He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation." Yan ang binabanggit ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi po ito pakiusap. Ito ay utos sa mga believers. Go into all the world and preach the good news to all creation. Pangalawa po, dito po sa Matthew 28 verse 18 to 21. Jesus came to them. Lumapit si Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, all authority in heaven and earth has been given to me. Nagpakilala si Jesus sa kanyang mga disipulo. Sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ng Panginoong Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I will be with you always to the very end of the ages. Sinabi ni Jesus, lahat na ng kapangyarihan ay binigay sa akin, sa langit at sa lupa. Kaya nga, therefore, kaya nga, inayon ko sa atin, lumayo tayo. Amen. At lalo po ito po sa pangatlo, itong Acts 1:8. Ito po yung nag-resurrect na ang Panginoong Jesus. Ano po ang bilin niya? At ano ang sinasabi ng Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Tingnan niyo po. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ano ang manifestation na sumasa kanila ang bautismo ng Espiritu Santo? Sila po ay nag-tongues. Sila po ay nag-tongues. Salamat sa Panginoon. Sabihin nila, maliit po ang ating mga churches. Pero napaka-bountiful po sa rema, sa biyaya ng Panginoon. May pagkaloob sa atin ang gift ng tongues. Ito po'y napakahalaga sa mga missionaries, sa mga nagmi-mission nating mga kasamahan, sa mga elders ng church, sa mga kabataan. Nagbabanggit po siya rito na mag-witness tayo in Jerusalem. Ang Jerusalem po ay nag-represent po yan ng ating pamilya. Kasi ang Jerusalem ay sentro po yan sa Israel. Pero yan po, ang witness na utos na yan, ang Jerusalem ay nagre-represent po yan sa sentro natin, sa pamilya po natin. And in all of Judea, malapit po ito sa Jerusalem. Ito po yung mga mahal natin
maaaring mga pininsan, mga uncle, mother side, father side. And then, Samaria. Ito po yung maaaring, ito yung mga nasa opisina, nasa school, kung saan tayo nag-aaral. Mga kapitbahay po natin. Yan po ang Samaria natin. At kung mabigyan tayo ng opportunity na makapag-abroad, kagaya po ng mga kasamahan po natin, mga Romanians sa ibang bansa, sabi niya, and to the ends of the earth. Pero po, bagamat ito'y utos o command sa ating lahat ng mga believers, alam niyo po, ito ay most neglected obligations of many Christians. Most neglected obligations of many Christians. Marami pong mga Kristiyano na nabubuhay in the past. Ano pong ibig sabihin na in the past? Nasa buhay po nila, may mga panahon na ginamit sila mightily ng Panginoon. Di bale? Total naman, nung kainitan ko ay marami akong mga kaluluwang napatanggap. Marami akong nabisitang may sakit. Marami ako nakapag-minister ako. So ngayon, ay okay na, pwede na akong pa-relax-relax. Marami namang iba yung they live in the past, na mga victorious past. Alam niyo po, sa ating lahat, kaya anong edad natin? Ang tanong ng Panginoon, yung word na now. Yes, yung mga nakaraang panahon, may reward po yan. Hindi nawawalan ng pagpapagal ng reward, ang pagpapagal po natin. Dito pa nga sa mundo, kaya makikita na po natin ang blessing ng Panginoon. Kagaya na sabi niya sa Hebrew, God is not unjust to forget the good things and the love that you have shown to your brethren. Hindi nakakaligtaan ng Panginoon yun. Pero hindi tayo dapat mabuhay in the past. Ang tanong sa atin ngayon ay the word now. Ano ang ginagawa natin sa body of Christ? Amen po. Alam niyo po, meron po tayong kasamahan na pastor. Pastor po ito. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan. Active po siya na pastor. Siya po ay lumaki sa isang pamilyang Kristiyano. Ang mga uncle, auntie niya ay very active sila. Full gospel yung inaatenan niya. Hanggang sa nung mag-graduate siya ng high school, very active siya sa church. Nung mag-college na po siya, napunta siya ng Maynila, nalapit po siya sa church ng Rema. In short po, nakahalubilan niya yung mga workers during that time. Nakahalubilo po niya yung mas matanda sa kanya ng mga workers. At ang sabi niya sa akin, matagal na akong Kristiyano, bata pa ako, mga relatives ko, mga believers. Pero dito ko lang nakita, na-appreciate yung compassion for the souls. Yung pag-abot sa mga kaluluwa. Ayun lang niya, naintindihan ng lubos. Na hindi lang pala nasa church, kundi abutin yung mga malalayong lugar kahit wala ng pamasahe. Kahit kapos ka, kung may pera ka, pag may nakita ka, nag-minister ka sa may sakit na mahirap, hindi yung matitiis na buksan ang wallet mo at ipagkaloob sa kanya. Hindi ito pagyayabang. Huwag nating isipin na, ganun pala ang Rema. Dapat, hindi po. Sinasabi ko lang po sa inyo, hindi dahil Remanians tayo. Pero ito po ang katotohanan. Na iba ang pagmamahal natin sa kaluluwa. Iba ang naituro sa atin ng ating mga kuya, ate, during that time ng mga workers. I'm talking of you, mga Remanians sa ibang bansa. Kayo ang mga naging ate, naging kuya ng mga batang workers na ito na ngayon ay mga pastor na.
Nakapag-invest kayo sa kanila ng sacrifices, ng patience sa pag-abot sa mga kaluluwa. Tinuruan nyo sila noon, pinagtyagaan nyo sila. At ang generation ngayon ay bahagi kayo sa nag-mold sa kanila kung paano ang compassion for the souls. Nagkulang ba ang Diyos sa inyo? Tanongin nyo. Yung mga time na yun, siyempre, abonado kasama po yan. Yan ang minana ng mga generations po ngayon na marami. Mga pastor, workers sa Rema, ay mahilig mag-abono. Para lang sa gawain. Pero tingnan nyo po, nagkulang ba ang Diyos? Kagaya po ng sa Hebrew, God is not unjust to forget the good things and the love that you have shown in the body of Christ. Bakit kayo nandiyan ngayon sa abroad? Basta kayo lang, matatalino kayo, confident kayo, na-achieve nyo yan sa inyong galing? No! May plano ang Diyos yan. Ba't nandiyan kayo sa abroad na yan? Yan isang way ng blessing sa mga investment na ginawa nyo, sa pagtulong nyo sa mga bata noon. Mga bata pa sila noon. Ipinamana nyo sa kanila kung paano ang pagmamahal sa kaluluwa, kung paano magmahal ng ministry na hindi nag-iiwan, paano abutin at pagtiyagaan ang mga kaluluwa. Kaya huwag po natin, salamat po sa hindi mga nakakalimot. Huwag po natin kahit sa panalangin, ipag-pray nyo po ang kapastoran ng Rema. Tayo po ngayon ay 108. Kahit na nandiyan kayo sa ibang bansa, bahagi kayo kung ano ang Rema ngayon. 108 na po tayo from 26 provinces and cities. You can just imagine, 108 kung isang pastor dyan, 108, isa pang workers. We are talking here of not less than 200 missionaries sa Rema. Could you imagine kung paano kalaki ang gastusin? Pero ganun pa man, dahil nga po, yan ang isang na-invest po nyo. Paano maging matyaga? Ay patuloy pa rin na nagiging matyaga ang mga workers. Ang ando ng pagmamahal nila, compassion nila for the souls. Amen po. Pangalawa po, sa panalangin ni Apostol Pablo na handa siya na sumpain, handa siya na mawalay kay Jesus para lamang matugon ang kanyang panalangin ang kaligtasan ng mga Israelites. Pangalawa pong concern, ought to be directed particularly towards our own loved ones. Isa pang concern na sinasabi po dito ay directed towards our own loved ones. Ang commission po ni Apostol Pablo ay para po sa mga Gentiles. Pero hindi po niya nakaligtaan ang kanyang bayan. Dito po sa concern dito ay patungkol po sa mga mahal natin sa buhay. Bakit po? Yung pangamahal natin sa buhay ay atin yan eh. God-given loved ones, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Bakit siya ang nanay at tatay mo? At magulang, bakit ito ang mga naging anak mo? At ganoon din naman sa magkakapatid, bakit siya naging kapatid mo? Bakit siya naging uncle, auntie mo, pinsan mo? Sila po ay God-given sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, bilang kadugo natin, own natin sila dahil kamag-anak natin sila. Di ba dapat we owe them our supreme concern? We owe them our supreme prayer and effort para sila po ay maabot. Alam niyo po, there are times pag tayo po ay nahihirapan,
Lalo na po pagka nandun ang persecutions ng mga mahal natin sa buhay. Sino po ba rito ang di nakaranas ng persecution? Mga unbelievers ng mga mahal natin sa buhay. Mismong si Jesus Christ ay hindi siya pinaliwalaan ng mga kapatid niya in the flesh. Basa po niya yan sa Gospel of Jesus Christ. Ngunit sa bandang huli, napatuloy po ba yun? Hindi. Kasi nakita natin sa 120 na nagpe-pray doon sa Book of Acts, doon ang nanay niya, si Mary, at mga kapatid niya in the flesh. At ang nagsulat ng Book of Santiago, ay kapatid niya po yun. Ay hindi ba si Santiago yun, na kapatid ni John? Hindi po. Bakit? Si Santiago po, na kapatid ni Juan, ay pinugutan ng ulo. Tinuli nga si Pedro nun eh. Kung si James na sinasabi po ron, si Santiago, walang iba kundi ang kapatid ni Jesus in the flesh. Balik po tayo. Bakit concern natin towards our own loved ones? They can be more surely influenced by us than by all others. Mas makakapag-impluensya po tayo dahil kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Mas makaka-impluensya ba ang ibang tao? Ay tao. Tayo ang mas makakapag-impluensya. At dito nga po, tingnan nyo po, tandaan nyo po ito. I'm talking of the workers. I'm talking of the body of Christ. No service we may render to others. No service we may render to others that can excuse our failure. That can excuse our failure to win our own. Wala pong, yes, ang service natin ay napakabuti. Yan ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kagaya rin ni Pablo, inutusan siya, ang komisyon niya ay sa mga Gentiles. Pero si Pablo po, hindi nakalimot sa mga mahal niya, sa mga kababayan niya, bansang Israel. Tayo po, lalo na po sa mga manggagawa. Maaaring sabihin nyo, ay malayo ako ng lugar. Nandun sila. Meron po akong bibigay na kwento sa inyo. Meron po tayong workers sa church. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Born again po siya. Nag-worker po siya. Nag-decide siya na mag-worker. At nung nag-worker na po siya, hindi po siya exemplary na nandun ang signs and wonders. Hindi po. Siya po yung ordinary worker. Ano ang programa ng church, ay andun po sila. Sa evangelism, sa prayer, sa worship, sa marami pang mga assignments. Pero nakakagulat po. Mula nung siya nag-worker, nabubuo na po ang pamilya niya na every Sunday nag-a-attend po sila ng church. There are times na meron siyang kapatid na nag-worker. At ang worker na ito, hindi siya yung bang nasa Facebook ngayon na hindi siya yung laging pa-face, ano tawag doon? Yung pa-beauty. Yung makita mo sa Facebook ay pa-charming. Alam niyo po, basta anak ka ng Diyos, ikaw ang pinakamagandang babae. Basta anak ka ng Diyos, ikaw ang pinakamagandang lalaki. Amen po. Ayaw niya itong mag-amen. Amen po. Kaya mas maganda po, ako nga sabi ko nga madalas pag tinitignan ko yung Facebook ng ate nyo, kasi hindi ako marunong Facebook, papindot-pindot lang ako po. Ina-appreciate ko po yung mga ginagawa ng mga workers. Alam ko lahat tayo ginagawa. Pero yun po yung mas maganda na may lagay po natin sa Facebook. Gaya sa Sambales, sa Taan, nandun, maayos sila, nag-aaros-turas. Diyan dito sa Gaya-Gaya, okay, sa Mauban, sa Ilocos, sa Bulacan,
Pangasinan, Isabela, sa Aurora. Hindi ko man mabanggit yung iba, ano po, ay pasensya na kayo, ay senior moment na po kasi sa tatay ko. Pero mas na-appreciate ko yung nandun sila, na humahayo, yung pinapakita kung paano ang pag-mission. Amen po. Okay, balik po tayo. Ito po, tingnan nyo po. If we give them our best, sa mga mahal natin sa buhay, kahit malayo siya, we will not fail to win them to Christ. Wala pong black sheep sa nakalagay dito sa Bible. Wala po kayong makikitang black sheep. Pero meron dyan mga prayers, mga knees, mga tuhod na nakaluhod, na pinagtatravel, ni-intercede ang mga mahal nila sa buhay. Isang example. Hindi kaya po sa inyo na nainip na po ba kayo? May pasensya na kayo kasi ang time ay 15 minutes lang. Di po ba? Pero pasensya na kayo pagka yata mga may edad na nakagaya ko ay pwede ba? Gawin na lang natin ng 30 minutes and 4 hours. Okay ba yun? Amin naman kayo. Amen. Pagbigyan nyo na si Tatay Bert. Minsan lang naman ito. Okay. Hindi kaya sa inyo na kaming magkakapatid ay 18. 1 dozen and a half. Ano po isang dosena? 12. Kalahati, 6. Inad mo, 12 plus 6, 18. Okay. Ngayon, meron akong kabady-bady na kapatid. Hindi ko nasabihin ang pangalan mo. Kasi, kayo na lang humula. Ang kapatid ko ito ay kabady-bady ko ito. Magkaklase ko nga kami sa UE nun. Kaya lang, itong kapatid ko na ito ay nalulon sa bisyo ng sabong. Sabi mo nga sa katabi mo, "Hoy, sabong daw." Sabi ng Tatay Bert. Dahil siyempre, nalulon siya sa sabong. Yung magandang trabaho niya sa Pure Foods. Nagpa-retrench siya. Sabi nang nagpa-retrench, voluntary, magre-retrench ako, mag-offer kayo ng salamsan, ay pera ako. Pero resign ka na. Kasi yan po nung binili na San Miguel, ang Pure Foods. Maganda trabaho niya ron. Dahil nga nandun sa bisyo. Okay. So in short po, ay napunta ng Bacolod. Nakipag-derby doon. Pag-uwi, pamasahin na lang. Siyempre, wala na siyang trabaho. So ano ngayon ang kanya? So gawa ng atraso dito, gawa ng atraso doon. At nung napakalaki na yung kanyang atraso, ay lumayas. Siguro kung hindi ka mo nang sustain yung iyong bisyo, edi ang ginawa niya, naging Kristo na lang siya sa... Yun ang kwento niya, tapos po ito. So hindi po siya nagpakita ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Minsan may lumitaw na pagkakataon, pero mas gumawa siya ng atraso na umalis siya ulit. 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, at pang 7 taon. Doon naman po ako na-born again. Ako po yung una na-born again sa family. Yung 7 taon na yon, believer pa ako. Kahit body-body ito, kahit mahal ko ito, dahil may pamilya na ako. Ang tinitingnan ko na lang ay yung tempo. Yung dyaryo na tempo. Kasi doon may mga nakalagay doon na maliliit, na may nakitang lumulutang sa Pasig. Wala kaming balita. Wala kaming news. Walang communication. Mahal ko siya. Pero dahil may pamilya na ako, hindi ganun ang ko-concern kasi nga. At isa pa, marami siyang ginawang atraso. So tinitingnan na lang namin yung mga dyaryo na may makikitang namatay na ganito, may lumulutang na ganito. Masakit. Pero yun po ang realidad. Pero alam nyo, nung ika-7th year, that was December 1990, sa grace ng Panginoon, ay na-born again po. At nung time na ako po ay ma-born again, merong inilagay ang Diyos sa heart. Yun yung pagmamahal na nagmumula
sa Panginoong Yesus na siya lang ang pwedeng makapagbigay. Napalitan po yun naman ng mga bagay at napalitan po yun ng pagmamahal sa kapatid ko. From that time on, sa grace ng Holy Spirit, tayo po'y nag-thanks. Gaya ng tinanggap na rin po ng bawat isa po sa atin. Nag-set po ako ng time kahit may trabaho ako, may pamilya ako, traveling personal ako. Basta nag-set ako sa gabi, madaling araw, para po sa kapatid ko na yun. Amen po. At doon, isang taon lang, ika-8th year, kwento rin ng kapatid ko to. Naglalakad daw siya sa UP, along Katipunan. Pupunta na naman siya sa Marikina, sa Sabungan doon, sa kanyang bisyo. Napalingon siya gano'n sa gate, sa kaliwa. Nakita niya may nakalagay doon na LUWA, Local Water Utilities Administration. Okay. Sabi niya sa sarili niya, may kapatid ako rito. Pumunta siya ngayon. Eh ako naman ay nasa taas noon, may nagsabi sa akin, meron naghahanap sa iyo sa baba, sa lobby. Dali-dali naman akong bumaba, kasi 4th floor kami. Alam niyo yung LUWA, yung dati nating Christmas party doon tayo mga araw. Pagbaba ko sa lobby, may nakita ko ako ron na nakasombrero ng pang-probinsya. Yung malaking ganun ba? Naka-long sleeve siya, may bag. Kaya lang gusgusin, mahaba ang buhok, payat na payat. May bag siya, nang dumi-dumi. At yung mga katabi po niya ay lumalayo doon sa lobby. At nakakita na po ba kayo ng taong grasa? Alam nyo, panalo lang po na isang paligo. Yung kapatid ko na makita ko during that time. At nung mag-angat siya ng mukha, nakita kong ganyan. Yung kapatid ko, na hindi ko nakita ng 8 taon. Naalala niyo yung sine, yung bida, saka yung artista. Yung bida, saka yung kanyang leading lady. Na pagka nagsasalubong na ngayon ay slow motion. Tapos aakapin nga noon yung matagal na hindi niya nakita na sweetheart. Kung may pagpelikula lang, parang ganun po na slow motion na po. Andun yung excitement na yakapin mo yung kapatid mo. Dinala ko po siya sa bahay, sa Soldiers. Pero bago po yun, pinakain ko muna sa isang maliit na kainan doon, along Katipunan Road, sa Balara. Gutom na gutom. Tapos yun lang ako sa bahay, naligo muna siya. Pero alam nyo, nung naliligo siya, alam nyo, malilikot sila Jenny doon, si Pastora Jenny, saka sila Dave, sila Josie. Ikinalakot nila yung bag nung uncle nila. Nakita nila, daming marijuana. Nung nakapaligo na siya, nakapagbihis na siya, kinausap ko siya. Sabi ko, naranasan mo na ang lahat. May pakikilala ko sa iyo. Alam ko na mga pagpapabago sa buhay ko. Sinire ko ang gospel ni Jesus Christ. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Alam niyo po, umiyak po ito po. Tumanggap siya sa Panginoong Jesus. At from there ay ginaidan na po siya, na-involve siya sa mga activities sa Rema, uwi siya sa probinsya. Okay, to make the story long and long. Okay, nangyari po ay nakapangasawa po siya ng isang Christian, nagkaanak po siya ng isang lalaki, at teenager na po ngayon, magka-college. At ang lalaki po ito ay very active sa church. Ang pangalan po niya ay baka hindi ako nakapagpaalam. Anyway, ganun po. Ano po ang pinupunto ko po dito? Ang concern o ought to be directed particularly towards our own loved ones. Ang pangako ng Panginoon sa Gawa 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ito yung naranasan natin. Amen po. Nang tayo nanalig kay Jesus Christ. Pero hindi natapos doon. You and your household. Kasama ang pamilya at kamag-anak natin.
Ngayon, kung meron man tayong kamag-anak na bakit ganun, di maalis-alis ang bisyo, bakit ganun problematic, bakit ganun parang hindi nag-grow, may pangako ang Panginoon sa Galatians chapter 4 verse 19. Alam niyo na po ito, pero hayaan niyo na muli. Ang sabi po rito, my dear children, tinawag na Apostol Pablo ang mga church of the Galatians. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. Ang bottom line pala, bakit problema siya? Bakit hindi siya overcomer? Tumanggap na nga siya sa Panginoon. Bakit ganun? Ang bisyo niya, hindi niya maalis. Kasi po, ang kailangan ma-form si Jesus sa puso niya. At ito po, binibigay na verse po sa atin. My dear children, for whom I am again, tingnan niyo po, muli, I am again in pain like childbirth. Pain of childbirth. Diba parang nanganganak? Travel po ito. Dumako po tayo sa mas malalim na pananalangin. Pag nagtatravel po ito, pinagpe-pray po natin ang iba. Hanggang sa mabuo si Jesus sa puso nila. Yan po ang susi para ma-overcome po nila at maging overcomer sila. Amen po. Sagot po kayo. Amen. Okay. Pangatlo po, last na po ito, at tapos na po tayo. This concern for the salvation of men ought to become the chief desire of our lives. Dapat yung compassion for the soul, yung salvation for men, yung great commission natin from God, ay yung magkaroon tayo ng chief desire, yung pinaka-desire natin, ng puso natin, ng salvation ng kaluluwa. Tingnan niyo po, it will grow upon us if we do something about it by prayer, personal appearance, personal appear, etc. Bakit nga Tatay Bert? Nag-house to house kami. Nasipag naman kami. Isera namin. 1, 2, 3. Di mo pa rin mahila sa church. Pag mahila mo sa church, ilang araw, ilang linggo lang. Kuminsan, absent na naman. Ipapollow up namin. Okay. Meron po akong ikukwento sa inyo. Lately lang. Ito lang ang pangyayari ng COVID-19. May nabasa po ako sa internet. May isang nagpatotoo na lawyer. Lawyer po siya. Tinamahan po siya ng COVID-19. At dumating sa punto na hirap na siyang huminga. So ano po ang ginawa? In-intubate po siya. In short, nilagyan po siya ng tubo sa lungs niya para po siya ay magpapano ng oxygen, makahinga ng maluwag. Tandaan po natin na COVID-19 na wala pa pong gamot na invento. Okay. Siya po ay nandun sa ICU. Napaka-expensive po. Pag nadala sa ICU, doon po sa kanya-kanya silang kwarto. Sabi nga ni Jenny Ann, yung PPE lang na gagamitin mo sa kwarto na ito, ay paglipat mo doon sa kabila, ay papalitan mo na naman yan, iba na namang PPE. Alam niyo po ba, ang PPE, paano papasok pa yung mga nurse doon? Papalit na naman, paglilipat sa kabila. Lahat po yun, nakacharge sa pasyente. Kaya hindi kayo magtataka kung isang COVID patient ay maabot ng milyon. Sana kung totally. Pero walang kasiguraduhan. Balik po tayo dito sa nagpatotoo na lawyer. Dumating sa punto na hirap na siyang huminga kahit na may tubo na siya. Nararamdaman na niya yung spirit of death, in short. Wala siyang kamag-anak na matawagan, makausap. Walang makadalaw sa kanya. Ang dumadaan lang doon, ang nurse, ang doktor, sandali lang, mabilis pa ang hindi nag-i-stay na matagal. Ang narinig lang niya roon ay yung
tunog ng mga equipment, ng mga yung nagsasaksyon, yung mga kung ano dyan na gadget sa isang ICU. Nakatulala siya. Na-imagine niyo po yun. Tapos yung kawalan ng gamot. Yung pong katatayuan niya at nararamdaman niya, walang katalinuhan pala, lawyer siya, walang yaman. Magpabago ng sitwasyon. Tapos po, nung mga hirap na siya, naalala niya ngayon, ang Lord pa rin ang nagbigay. Naalala niya na may mga okasyon sa kanilang opisina na mayroong na-invite ng mga Christian. At narinig niya patungkol sa sinasabi niya na Jesus, 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 Jesus. Yun ang natandaan niya. Siguro nakikipag-consider siya dyan. Basta ang natandaan lang niya ay Jesus, Jesus, Jesus. Sa katatayuan niya na ngayon, alam niyo po ang ginawa niya, binanggit niya yung pangalang Jesus, Jesus, Jesus. Tulungan mo ako. Alam niyo po, paglipas lang ng ilang oras, meron siyang nararamdaman na ilang araw, tinanggal na po yung mga tubo niya, tinanggal na po lahat. Ang bandang huli nga po, isa siya sa mga nakarecover. Ang biro nga sa kanya ng mga nurse, "Attorney, sana mag-preach kayo. Mag-preach kayo. Tatawagin ka namin, attorney, pastor." Kaya nga ngayon, sa atin sa church, sa Rema, meron tayong pastora, doktora, ina. Meron tayong pastora, doktora, Jenia. Meron tayong dentista, si pastora, doktora, Mili. Pero wala tayong pastor o pastora, attorney. Sige nga, challenge sa mga pastor. Mag-evangelize tayo na karoon tayo ng pastor, attorney. Bakit inuuna ko pa siyo? Nauna ko yung pastor kaysa attorney. Kasi po, ang pagiging pastor, ang manggagawa, high schooling yan. Wala nang tataas dyan. Kaya nauna yung billing, pastor, pastora, attorney. Amen po. May nakukuha po tayo, brothers and sisters in Christ. Okay, hindi pa po tayo tapos. Yung concern natin, salvation, yan po yung dapat na chief desire po ng ating mga buhay. God will make our little lives count for good things. And God will not let us fail in winning men. Ang bigat nga nasabi ng Jude. Ang sabi niya sa Jude, snatch them from fire. Kaya nga po highest calling ang mga manggagawa. Pupunta na sa impyerno, pero sinasabi ang utos ng Panginoon, snatch them from fire. Pupunta na sila sa impyerno. Dahil sa mga believers, manggagawa ng Diyos. Pwede pa natin palang snatch at dalhin sa Panginoon Jesus. Okay, sa pagtatapos po natin, ito po yung isang pangyayari sa Bible. Ito po yung sa Mark chapter 1 verse 40 sa 42. Isulat niyo na lang po. Kasi babasahin ko naman ito. Okay, sa pagtatapos po natin, basahin ko. Sa Mark chapter 1 verse 40. Mag-start tayo ng 40 hanggang 42. May isang ketungin lumapit kay Jesus, naninikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. May isa pong ketungin. Siguro dumadaan si Jesus doon. Lumapit. Isang ketungin lumapit kay Jesus, naninikluhod at nagmamakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Verse 41. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko gumaling ka.
Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Balikan po natin. Ano po ba ang ketong? During that time po, ngayon po, may kamusta siya. Pero during that time ni Jesus Christ, ang ketong po, pag kayo po ay may sakit, ay buhay ka pa, ay anong tawag doon? Naagnas, hindi naman naagnas, na napupudpud na. Bibig, ilong, ang tenga, ang mga daliri sa paa. Pag ikaw ay may ketong, outcast ka, quarantine ka, malayo ka sa mahal mo sa buhay, malayo ka sa bayan, nakatira ka sa disyerto, sa mga kuweba, ang kasama mo, puro mga ketong eh. At ang utos ko doon ay dapat nakasuot kayo ng maruruming damit. Ang buhok nyo ay magulo, nakabalot yung baba nyong muka. At pag may nakita kayong tao na dapat 300 feet, pag may nalalapit sa inyo, ang distance dapat ay 300 feet, sisigaw ka na marumi ako, may ketong ako. Imagine nyo na lang yung torture, yung depression, yung hirap na dinadanas ng mga tao na may ketong during that time. Outcast ka na ng pamilya mo, pinandidirihan ka pa ng mga kababayan mo, at babatuin ka pag lumapit kang bigla, kahit mamatay ka, walang sagutin yung mga tao. Pero tignan nyo po ito. May isang ketong lumapit kay Jesus. Hindi niya po inalintana. Alam niya na si Jesus lang ang makapagpapagaling sa kanya. Nanikluhod siya, nagmakaawa. Kung ibig po ninyo yung mapapagaling ninyo ako. Ang sabi rito, nahabag si Jesus. Si Jesus po ay 100% na tao. Amen po. Pero huwag nating aalisin na 100% siyang Diyos during that time. Ang dagat nga, nung may unos, na nasa bangka sila. Ang sabi niya sa unos na halos lumubog ang kanilang bangka. Be still! Tigil! Sabi niya sa unos. Tumigil yung unos. Ito, pwede niyang pagalingin ito. Gumaling ka doon sa distance na 300 feet. Ang layo. O malayo siya. Kung di man 300 feet, sabi doon, lumapit siya eh. Pero malayo pa rin. Pwede naman sabihin ni Jesus na, gumaling ka. Walang imposible sa kanya. Amen po. Pero tignan niyo po ang nasabi sa verse 41. Nahabag si Jesus. Ang Diyos po natin ay Diyos na ang kahabagan ay panghabang panahon. Yung kinukwento ko sa kanya na lawyer, parang ketong din yan. Bakit? Ano ang nangyayari ngayon sa mga COVID, infected ng COVID? Isolated sila. Ni text, wala silang ma-text na kamag-anak. Malayo sa kanila. May dadalaw man na nurse, may dadalaw man na mga doktor. Limited ang time. Sa dami ng mga pasyente. Pero tingnan niyo po. Nang tumawag ang lawyer na ito, na hindi kanya nga masyadong kilala eh. Narinig lang niya, naalala niya yung nagsasalita na patungkol sa pangalang Jesus. Nang tawagin niya, Jesus, 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 tulungan mo. Pinagaling siya. Ang Diyos po natin ay mahabag. Sabi niya sa Psalm 136, He remembered us in our lowly estate. He remembered us in our lowly estate, for His mercy endures forever. May time na nandun po tayo sa mababa nating kalalagayan. Maraming mga, sabi nga ng Panginoong Jesus sa John chapter 16 verse 33, In this world you will have tribulation. Sa mundong ito, tayong mga dadaan ng tribulation. But take heart, stand firm. Ano sabi ni Jesus? I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng tribulation. Ito palang tumatawag sa kanya. Jesus, 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 tulungan mo ako.
kahabagan ng Panginoon, inabot po siya at siya ay ang may ketong na ito na pinagdidirihan ng lahat. Pwede naman sabihin niya, o gumaling ka. Pero hindi po, nilapitan po niya at pinatungan niya ng kamay. At sinabi, kalooban ko, ibig ko, gumaling ka. At gumaling, bumalik ka. Brothers and sisters in Christ, ang kahabagan po ng Panginoon ay panghabang panahon. Hindi pwedeng ma-quantify ang kahabagan niya. Ang sabi nga na 136, His mercy endures forever. Kaya nga po, kung gano'n ang kumpasan niya sa mga kaluluwa, ay ito rin ang maging chief desire ng puso ng bawat isa sa atin. Pangabutin ng maraming mga kaluluwa. Nakakwarantin po tayo. Madalas na i-share sa atin ni Pastor Boy na hanggang nakakwarantin tayo. Mag-aral tayo, busugin natin, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Magkarga tayo ng anointing sa pamagitan, habaan natin ng pagpipray sa pagtatangs. Yan ang gift natin eh. Yung pagtatangs. At one day, maayos na po ang lahat ng kapaligiran. Nalip na ang quarantine, ang lockdown. Gagawin natin ang bagay na nabinbin. Nag-mention pa nga siya eh. Na-reschedule lang. Hindi naman wala ang camp. Na-reschedule lang yan. Mga activities sa church. And everything. Amen po. Alam ko po na sa ngayon may mga kasama kayo sa bahay, mga kamag-anak po niyo. O ikaw man ay kapatid na there's something na kumukatok sa heart mo na gusto mong papasukin si Jesus. Kung nararamdaman mo na there are times parang may kulang sa iyo na hindi aksidente na nanonood ka ngayon. Kapatid, wala pong aksidente sa gospel of Jesus Christ sa harapan ng Panginoon. Inaayaan po kita na diyan ka lang sa kinaupuan. Pumikit ka, itaas mo ang kamay mo at i-guide kita ng panalangin upang tanggapin mo ang walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ang sabi niya sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon mo at mananalig kang nabuhay siyang muli, maliligtas ka, sabi ng salita ng Diyos. At ang lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Siguro habang nakataas ang kamay mo at nakayuko, sumunod ka sa isang panalangin. Lakasan mo, huwag kang mahiya. Kaharap natin ang Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo ng malakas, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nananampalataya ako na si Hesus Kristo ay bugtong mong anak na matay sa krus para sa aking kaligtasan. Nananampalataya ako na pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay siyang muli at siya ngayon ay nasa kanang kamay ng trono ng Diyos. Hesus Kristo, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking naging kasalanan magmula nung ako'y pinanganak hanggang sa oras na ito. Kalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Hesus Kristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sinusugo ko sa iyo ang aking buhay at inaanyayaan kita na pumasok ko sa aking puso. Amen.
Yung pong may Christian sa family, o kaya yung may worker na mayroong bago dyan, tumanggap sa Panginoon, ilehans niyo po sila. Hindi pa po tayo tapos. Ilehans niyo po sila. Pag-pray niyo po sila. Habang inaawit natin, awitin na siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Hallelujah. Magtatapat, sumasamo, tulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit. Sige po, sumabay po tayo sa awitin. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking. For the last time, lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sige po, sa pagtatapos po natin ay closing prayer po tayo. Pag-pray natin ang ating bansa. Pag-pray natin ang kabuuan ng Rema. Pray natin ang mga frontliner, ang mga kapatid natin sa ibang bansa. Sige po, makisa po tayo sa panalangin. Amang banal at Diyos namin nasa langit, ang sabi mo sa iyong salita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek thy face, and turn from their wicked ways, I from heaven, says the Lord, will hear their prayer, forgive their sins, and heal their land. Lord, ang kagalingan ng bansa ay hindi naka-rely sa mga kapangyarihang bansa, sa mga matatalino, sa mga malalakas. Ang kagalingan ng bansa ay ikaw lamang po, o aming amang nasa langit. Idinudulog po namin sa iyo ang aming bansa. Nagpapakumbaba po kami, hinihingi po namin ang iyong kahabagan sa sufferings na dinadaanan ng aming bansa. Hiningi po namin ang kapatawaran, ang pagsalangsang ng aming mga kababayan, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hinihingi namin ang kapatawaran, ang immorality, Lord, ang greediness, ang corruption sa aming bansa. Hinihingi namin ang kapatawaran. Hinihingi namin na ang kahabagan mo, Panginoon. Pagalingin mo ang aming bansa. Pagalingin mo ang mga iba't ibang bansa na nakararanas ng pandemic na ito. Hinihiling po namin ang kahabagan mo, o aming amang nasa langit. At ganon din sa oras na ito, gagamitin namin ang authority na binigay mo sa amin. And the sign shall follow those who believe. In my name they will cast out demons. COVID-19 is only a name, but there is a name above all names, and all knees shall bow in the name of Jesus.
Ya ikaw, pandemic na COVID-19, die in the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. COVID-19, mamatay ka magmula sa ginagalaw mo sa Luzon, Visayas at Mindanao. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ikaw, Satan and your cohorts na nag-iimpluwensya ng pandemic na ito, we command you, take off your hands in this pandemic in Jesus' name. In Jesus' name. Take off your evil plan in this country in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for your grace and mercy. At ganoon din po, Lord, ang sabi mo sa 1 Timothy, I urge you first of all to pray for those in authority, for the kings and those in authority. Lord, tinataas po sa iyo ang aming Pangulo ng bansa, si President Duterte. Ang mga Pangulo ng iba't ibang nations na affected ng COVID-19 na ito. Ang Vice President Robredo, ang mga Department Secretaries, ang Congress, Judiciary, Military, National and Local Government Officials. Dalangin po namin, Ama, pagkalooban mo sila ng wisdom, ng kalakasan at kakayahan, na mapamahalaan nila ang kalalagayan ng aming bansa na naayon sa iyong kalooban. Work mightily in their hearts, O Lord. Sa kanilang mga desisyon ay naayon sa iyong kalooban. At kung sila ay magiging matigas ang ulo, Panginoon, dalangin namin na tanggalin mo sila sa kanilang mga posisyon at palitan mo ng mga tao na may tunay na pagkatakot sa iyo. Ganon din po, Ama, tinataas po namin sa iyo ang kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Mula sa aming senior pastor, district pastors, mga junior pastors, mga team leaders, mga workers, mga elders, mga kabataan at lahat ng kaluluwa na dinadala mo po sa outreaches ng Rema. Lord, I pray for the protection of Psalm 91 over individually sa kanila. Lord, I pray for the protection of Psalm 91 over their families, O Lord. And Lord, I pray for the protection of Psalm 91 sa bawat outreaches, Panginoon, at bawat kaluluwa dinadala mo. Ganun din po, Lord, tinataas po namin sa iyo ang mga frontliners, mga kasamahan namin, Panginoon. Patuloy, nilagay mo sa heart nila ang desire for the souls. Bigyan mo sila ng lakas at kakayahan, Panginoon, makapag-minister sa mga may COVID na mga patients, O Lord. Lord, protect them, O Lord. Lord, protect ang mga frontliners, Panginoon. Lord, I pray for the protection of Psalm 91 sa bawat isa sa kanila. And thank you, Lord, for your grace and mercy. Salamat po, Panginoon, ni minsan hindi ka nagkulang. Ngayon pa lamang, Panginoon, maingat na namin ibinabalik sa iyo ang pasasalamat at pagsamba. At idalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Lahat po magsabi ng Amen.